Narito na ang Tagalog breakdown ng Miss Marvel Episode 4. Ano-ano kaya ang mga detalye at Easter eggs na nalagpasan mo dito? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang episode na ito ay halos hango sa comics kung saan si Kamala ay pumunta sa Pakistan at nais niyang malaman kung ano o sino nga ba ang pinakang ugat ng mga bagay na nangyayari ngayon. Ang episode na ito ay patungkol sa pagkakadiscover ni Kamala tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Sa pagpunta natin sa Karachi, may kita natin ang larawang ito. Siya si Muhammad Ali, ang founder ng Pakistan. Sabi ko nga kanina, ang episode na ito ay iikot sa pagkakadiscover ni Kamala tungkol sa kanyang kapangyarihan at totoong pagkatao. At habang nangyayari ito, pansin niyo bang utay-utay na siyang lumalayo sa pagiging Captain Marvel cosplay player para siya ay maging superhero sa sarili niyang paraan. Suot niya ang maskara na binigay ni Bruno at maya-maya, ang suot niya ay halos hango sa comics. Sa istasyon ng tren, kinalaban niya ang isa sa mga miyembro ng Red Dagger. At gaya ng ilang pop culture joke sa Marvel movies, hindi rin siya magpapatalo. Get lost, Squidward! Where'd you learn to jump like that, Ninja Turtles? Let her go, Grimace! Where'd you learn yours, huh? Donkey Kong? Sa comics, ang Red Dagger ay isang vigilante na palaging nakakaharap si Miss Marvel sa Karachi. Punta na tayo sa secret base. At habang pinapaliwanag ni Walid at Red Dagger ang Jinn, sinabi niyang, or landed in the Himalayan mountains, he too would have been called a Jinn. So sa tingin ko, ang gusto niyang sabihin ay ang alamat ng mga Jinn ay mayroon na noon pa man, bago pa dumating sila Najima at ang ilang kalaban sa ilang episodes. At dahil sa Himalaya sila lumabas, binigyan sila ng katagang Jinn. At sa wakas, nakita na natin ang Noor Dimension. Aisha's home. It's connected to our world but hidden. Ang Noor Dimension ay pwede nating maihalin tulad sa talo na nakita natin sa pelikula ni Shang-Chi. At sa tingin ko, ang Noor Dimension ay parte rin ng multiverse. At sa tingin ko din, ang Noor Dimension or Light Dimension ang counterpart ng Dark Dimension na pinuntahan ni Doctor Strange at muli nilang pupuntahan kasama si Clea. Medyo magkahawig sila, di ba? At binigay na rin dito ang ibig sabihin ng nakasulat sa mga bands. It says what you seek is seeking you. At maaring ang nakasulat na ito ay mensahe kay Kamala at maaring daan para makausap ang iba pang naninirahan sa Noor Dimension, tulad ng kanyang lola na si Aisha. At nakita natin ang gusaling ito na nakita rin natin sa She-Hulk trailer na laman si Abomination. Kinausap si Kamala ng kanyang nani. Do you think you're ever gonna figure it out? Watch that, Ash. Ang eksenang ito ay maghahatid kay Kamala tungkol sa kanyang kapangyarihan at paano hanapin ang daan papunta sa Noor. Matapos ang laban sa pagitan ng Red Daggers at Clandestine, nasaksak ang bands at si Kamala ay tila napunta sa nakaraan, kung saan andun din ang tren na nakita niya sa nakaraang episode. At sana, sa kasunod na episode ay mayroon na tayong kasagutan tungkol dito. Time travel! At yan, ang isa na namang episode na ating napag-usapan. Kung may nalimutan ako, comment ka lang dyan sa baba, leave a like, subscribe ka na, open your notification bell for M-Stream. Thanks for watching.